Hello po mga kababayan, mga kabisnes kapapi, kalingap, magandang buhay. Kumusta po kayo? Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Doon po sa mga bagong pasok sa aking munting kubo, welcome po, salamat sa pagsuporta ninyo sa akin. To my silent viewers, nandyan po sa comment section na nagpa-participate po, nagbibigay ng kanilang mga sariling opinion din. Salamat po, mga nagta-thumbs up, and yung mga nagsishare, thank you po sa inyo. Yung mga hindi pa ho nakapag-subscribe, please pakiclick na lang po yung subscribe button pag meron ho kayong time at sana hindi niyo makalimutan. Yung galing po sa puso. Yun. So ngayon, reaction ho muna ako kay Kalinga Prab. Tulong ho muna ako sa pag-charity nila sa paraan na kaya ko. So, panoorin niyo po sa channel ni Kalinga Prab yung upload niya 2 days ago. Ito po yung first time na napuntahan nila yung pamilyang ito na mayroong 4 na anak at tapos yung 3 bata na babae ay hindi po sila duntok to strangers. Ang kanilang tawag dito, kanilang peg. Hindi sila makausap, mahiyain. Tapos ang nakascout dito si Kalinga Predsane. And kasi merong taga doon na naglapit. So, nung nakausap ni Kalinga Prab yung si Kuya, hindi ko na ko yung pangalan, kwininto nga niya na yung mga batang yun, 3 babae, pag lumalabas daw, sunod-sunod, kumbaga, parang nagpaparade. Sinabi niya na parang 3 bibe silang nakita, parang ganun daw. Tapos, parang mga sumbi. And sila, nakayuko lang daw. Bilib ako kay Kalinga Prab, maulan-ulan pa yun. Malayo-layo din pwedeng nilakad nila. Kasama yung mga K-boys. Pasan niya yung bigas. Siguro 25 kilos yun. Grabe. Inuubo pa si Kalinga Prab nun. Grabe yung niya ba, yung effort niya. Tapos yung para lang makatulong doon. So, nung doon na sila sa bahay, ang unang nakausap ni Kalinga Prab yung nanay ng mga bata. Tapos akala nga niya, tinanong kung nag-aaral. Hindi sila magkaintindihan na maayos. So, napag-alaman po doon, base sa interview ni Kalinga Prab, itong mga batang to ay hindi sila nag-aaral. Sayang, may mga itsura po. Kung makikita nyo, panoorin nyo po. Makikita nyo rin sa thumbnail ko. May mga itsura yung mga bata. Nagsasalita sila, pero andun pa rin yung nag-aalangan. Nahihiya siguro, yung parang ganun. Sabi nga ng nanay, mahirap ang buhay. Para sa akin, yung kahirapan, oo, nandyan na yan eh. Nandyan na talaga. Marami naman paraan. Itong mga batang to, may sayang yung future nila, di ba? So, sana sa susunod na balik ni Kalinga Prab, ayun nga sa kanya, maging maging panatag na yung mga bata, makausap na niya ng maayos. Yung panganay, hindi alam kung kailan yung birthday niya. Hindi niya alam. So, paano na lang to sana sa ating mga kababayan dyan, hindi rason yung kahirapan talaga. May paraan lagi. Habang buhay, may pag-asa tayo. Ang kanilang kinabubuhay doon sa bukid, ayun, nagsasaka sila. Pero kung talagang yung mga bata, gusto talaga nilang mag-aral, madami. Pwede silang lumapit. Hindi ba sila kaya member ng 4Ps? Diba, supposed to be mga ganun, wala talagang pinagkukunan. Ang barangay, sila dapat lalapit sila sa barangay. Maraming makakatulong kung tutusin, kung gugustuhin lang talaga nila. Pero yun nga, kasi mahiyain. So, paano na yun? Siyempre, may mga edad na yung mga magulang ng 4 na bata na yun. So, kung hindi sila makakapag-aral, ano na lang po yung mangyayari dun sa 4? Na-imagine nyo po ba? Kawawa sila, yung tinitirahan nilang kubo. Ayun yung siguro mga balat ng nyug ba yung tawag nila doon, yung pinagdabasan ng nyug. Kasi makikita nyo awang-awang eh. Gusto din ni Kalinga Prab na matulungan. Kaya please, supportahan natin dito si Kalinga Prab para mabalikan sila doon. Kahit anong pagsasalita ni Kalinga Prab, hindi talaga nakayuko lang, tapos lang sila. Nakikinig lang. Pero nung inabutan ng biskwit, tinanggap naman. Pero nahihiya pa din. Yung talaga yung pag sa bukid, hindi na-train yung mga bata. At marami naman yung
nakatira sa bundok. Pero marunong naman sila makipag-socialize. Siguro kailangan silang ipa-check up para ma-boost yung confidence nila, mapatingnan sa doktor kung bakit sila ganon. Kulang lang to sila ng mga nakakausap na tao. Siguro maipasyal, makita naman yung kabihasnan para sila, makapag-isip, kailangan namin magsikap, kailangan namin makapag-aral. Ganito pala yung mundo sa labas. Kasi iba yung mundo nila nasa bukid lang sila, walang iba nang nakikita, kundi sila lang. Although, masarap ang buhay sa bukid, pero syempre, sa panahon ngayon, kailangan talaga may edukasyon tayo kasi lamang pa rin ang may alam. Importante talaga meron silang nakapag-aral sila. O sabihin na natin, kahit makatapos lang ng grade 12, malaking bagay na yun. Makakalaban na sila sa hamon ng buhay. Kawawa talaga. Sana yung may kakayanan na makatulong dito sa mga batang to, suportahan sa pang-allowance ba makapag-aral. Diyan sa public lang naman yan, elementary pa lang naman siguro to, or hindi ko alam, wala namang, hindi kasi makausap kahit yung nanay din hindi makausap ng maayos, hindi sinabi kung anong grade level na sila nag-aaral, walang nabanggit Sana mabalikan pa ito ni Kalingap Rab. So yun lang po yung sa akin mga Kalingap, tuloy po natin tulungan o suportahan si Kalingap Rab. Antayin natin, abangan natin kung magkakaroon pa ito ng part 2 o kailan pa ito mababalikan. Kasi sigurado, marami tayong mga kababayan na may mga kakayanan na matulungan itong mga batang ito. May posibilidad na nararamdaman ko na babalikan pa rin ito nila Kalingap Rab. Mahirap talaga pag yung magulang din, nanay, tatay, hindi nakapag-aral. So, wag naman sanang ipamana din sa mga anak na hindi na rin sila mag-aaral. Pero may mga magulang pa rin na sa hirap ng buhay, nagsisikap sila. Kahit anong kakayod talaga mapatapos lang yung mga anak. May pangarap sila sa mga anak. So yun po mga Kalingap, hanggang dito na muna. Shoutout po kila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, ayan, in-reaction ako ngayon. Ate Edna Vlogs, Chakta Pia Matubang, buong Kalingap Reactors, makasamahan kong Karepa, shoutout po. Of course, support din po natin Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, mga kaguwangs, at ang aking mga kasamahan din pong Reactors sa Kabisnes Official. So mag-iingat po tayong lahat. Kita-kits muli sa aking susunod pang gagawin ng mga reaction. Baka mag-record din po ako after nito. I-upload ko lang ito. So hanggang dito na muna. To God be the glory.